Sa gitna ng kagubatan, may mga lugar na parang lumipas na ang panahon. Tahimik, walang tao, tanging tunog ng hangin, mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon. Minsan, sa mga lugar na ganito, may matatagpuan kang kakaiba. Isang bagay na hindi na bahagi ng kalikasan. Minsan, hindi ito ugat, hindi ito bato, hindi ito sanga. Minsan, ito ay isang lumang concrete structure. Nakalubog sa damong may hamog, balot ng moss, lumang semento na may crack, tapos tahimik ngunit nagbabantay. Kung ikaw ay isang ordinaryong hiker, siguro iisipin mo na ito ay abandoned foundation, parte ng lumang bahay o dating military checkpoint. Pero sa mata ng isang treasure hunter na nagsasaliksik sa Yamashita Treasures, ang ganitong sigla ng semento ay hindi aksidente. Ito ay isang mensahe. Ito ay isang code. Ito ay maaaring trap o marker. At kung mali ang interpretasyon mo, maaari kang magbayad ng napakabigat na presyo. Semento sa loob ng kagubatan. Bakit hindi ito normal? Kapag may nakikita kang lumang konkreto sa loob ng kagubatan, unahin mo itong itanong sa sarili mo. Sino ang gumawa nito? Kailan, kanino ito nagsilbi? Sa panahon ng digmaan, lalo na noong pananakop ng mga sundalong Hapon, hindi sila basta-basta gumawa ng konkretong structures kung saan-saan. Ang concrete ay mahal, mabigat, at nangangailangan ng logistics. Hindi mo ihahanda ang semento para lang sa pansamantalang kampo. Ang mga sundalong Hapon ay naglalagay ng konkreto sa tatlong tiyak na dahilan. Una, camouflage infrastructure na kayang magtago sa ulan, pagbaha at saka erosions. Pangalawa, sealed vault foundation na hindi basta ma-oxidize ng lupa. At ang pangatlo, psychological misdirection, sapagkat ang concrete ay nagbibigay ng ilusyon. Kung may gumamit nito, baka may bahay o bunker rito. Ngunit tulad ng spiral na marka sa bato, ang konkreto ay may sariling lengguwahe na kailangan nating basahin. Hindi lahat ng semento ay naglalaman ng kayamanan. Pero ang lahat ng tunay na Yamashita Chambers, lalo na yung pang high value cache, ay may concrete element. Ito ang kanilang proteksyon laban sa oras, weathering, and unauthorized excavators. Ang concrete na nakita mo sa kagubatan ay walang ibang dahilan kung bakit ito buhay dito, maliban kung ito ay nagsisilbing gate. Ang istruktura bilang marka at hindi bahay. Kalimitan, ang mga baguhang treasure hunters ay nalilinlang. Akala nila ang concrete ay tiyak na chamber. Maling-mali. Sa professional decoding, ang concrete structure sa open jungle ay positional marker, hindi agad vault. Ito ay parang arrow na hindi arrow. Ito ay parang street sign na walang sulat pero may direksyon. Kung ang concrete ay nakatayo na mag-isa, walang katabing ibang foundation, walang stairwell, walang obvious utility, ibig sabihin ay mayroon itong hidden purpose. Marahil ito ay nakaposisyon sa ibabaw ng underground entry shaft. Marahil ito ay isang cover slab para sa sinumang gustong maghukay ng padalos-dalos. Marahil isa itong casing na tumatakip sa waterway o ventilation route para sa lower chamber. Pero tandaan mo, ang tunay na chamber ng Yamashita Treasure ay hindi ibinibigay ng dire-diretso. Ito ay nakahimlay sa lupa na parang nakahiga sa pagitan ng panahon. Ang concrete ay nagsasabing kung gusto mong pumasok, daanin mo muna sa utak at hindi sa lakas. Ang concrete marker ay man-made anchor point. Ibig sabihin, may tao, may plano, may nakaraan. At kung may nakaraan
may dahilan at ang dahilan ay hindi dekorasyon. Kung saan nakaharap ay doon ang kasaysayan. Sa lahat ng mga Yamashita treasure sites na nakita ko sa aking buhay, isa lang ang tumama, walang random. Ang orientation ng concrete ay mas mahalaga kaysa sa itsura nito. Kung ito ay nakahiga, baka ito ay cover. Kung ito ay nakatayo naman, baka ito ay directional beacon. Kung ito ay nasa slope, baka ito ay filtration sign para sa tubig o spillway para sa ventilation. Pero ang pinakamalaga, kung ito ay nasa gitna ng flat terrain na walang ibang human footprint, ito ang siyang pinakadelikado. At bakit? Dahil kapag ang concrete ay nakalagay sa gitna ng lupa na walang infrastructure, ibig sabihin ay intentionally hidden. At kapag intentionally hidden, ibig sabihin ay may laman sa ilalim o sa paligid. Hindi mo ito basta-basta bubutasin sa gitna dahil ang mga sundalong Hapon ay bihasa sa psychological traps. May mga konkreto na gaya ng altar slab, thick rectangular block o step foundation. Ang design ay nagpapahiwatig kung ano ang nasa ilalim. Kung ito ay borderless slab, karaniwan itong panakip sa entry tunnel. Kung ito ay may maliit na nakaangat na roof shape, iyon ay ventilation cover ng chamber. Kung may butas sa gilid o may hiwa sa sentro, iyon ay run-off gate para sa tubig, hindi entrance. At kapag mali ang lugar mong tinembre ng excavation, baka matamaan mo ang selyong chemical o immobilization trap. Ang orientation ay nagsasabi kung saan ka hindi dapat maghukay, ang concrete at ang silence zone. Kapag napadpad ka sa isang lugar kung saan mayroon kang makita na lumang concrete structure at mapapansin mong biglang walang ibon, walang palaka at walang kuliglig, matakot ka na. Hindi dahil may multo. Matakot ka dahil baka may libingan. Baka may human remains o baka ito ay burial site para sa mga sundalo na ginawang sacrificials o forced labor. Hindi ito kwento lang. Ito ay mga lugar na literal na sinasaksihan ang tahimik na hininga ng kasaysayan. Ilan sa mga Yamashita deposit sites ay ginamitan ng katawan bilang selyo. Hindi metaphoric, literal. Ang concrete ay inilalagay sa ibabaw ng burial pit o spine tunnel na naglalaman ng mga artifacts. Kung hindi mo alam ang zoning principles, papasok ka sa gitna, tapos matatamaan mo ang burial seal at sisirain mo ang buong site. Masama iyon, hindi lang sa moralidad, kundi sa structural integrity. Kapag nabasag ang burial slab, magsasako na ang chamber sa ilalim. Maaring mababagsakan ka or malilibing ka. Ang silence zone ay hindi gawa-gawa ng mga matatanda. Ito ay biological at saka environmental response ng lupa sa long-term decay ng organic remains. Kung ang concrete ay nasa gitna ng zone na wala ng buhay, magdahan-dahan ka. Hindi lahat ng kayamanan ay gawa sa ginto. Minsan, ang tunay na kayamanan ay ang karanasan at respeto na matutunan mo sa lugar. Huwag maghukay sa gitna. Ito ang pinakamahalagang prinsipyo sa buong buhay mo bilang treasure hunter. Huwag maghukay sa gitna ng concrete. Dahil ang gitna ay patibong. Ang gitna ay isang trap. Ang gitna ay maaring sinkhole. Kung ikaw ay matalinong hunter, obserbahan mo muna ang paligid. Kung saan nagbabago ang kulay ng lupa, kung saan tumitirik ang mga ugat, kung saan pumapasok ang liwanag, at ang tunay na entry ay laging nasa gilid, hindi sa sentro. Ang mga sundalong Hapon ay bihasa sa deception architecture. Iyon ang mga hidden chambers, multi-layer cache compartments,
at disguised loading zones. Kapag iniwan nila ang concrete sa ibabaw, sisiguraduhin nilang ang mga walang alam ay mag-uugat sa maling part ng field. May mga entry points na nasa labas ng 2 hanggang 5 metro mula sa slab. May iba na nasa slope sa likod. Kung minsan ang entry ay nasa natural rock formation, 20 meters palayo. Bakit? Dahil ang concrete ay gaya ng bouncer sa club. Hindi siya ang VIP table, siya ang bantay. Kung nagmadali ka, sisirain mo ang seguridad ng buong network. Kapag nabuksan ang slab ng hindi tama, maglalabas ng toxic gas. Minsan ammonia. Minsan ay maaaring mixture. Minsan ay cyanide residue mula sa sealed capsules na nilagay noong mga 1940s. At kapag nangyari iyon, wala ng second chance. Kaya paulit-ulit kong sinasabi na respect the structure, read the land, and decode the angle. Ano ang hahanapin sa paligid? Kung talagang seryoso ka sa decoding ng lumang concrete sa kagubatan, hindi mo ito titingnan ng basta-basta. Tingnan mo ang mga puno sa paligid. Kung may bamboo cluster sa gilid nito, iyon ay sign ng Japanese burial network. Kung may nara o akasya sa mismong tabi ng slab, iyon ay deliberate anchor. Ang puno ang siyang nagtuturo sa direksyon. Ang kapaligiran ay ang palatandaan. Tignan mo ang lupa. Kung ang lupa ay dark reddish o parang uling sa ilalim ng slab, ibig sabihin ay may fire sealing technique na ginamit. Kung ang lupa ay medyo gray ang kulay at parang maruming buhangin, iyon ay backfill soil. At kung mayroon kang nakita na parang maliliit na bakal, rotted wire o fragmented metal, iyon ay post-war reinforcement. Magdahan-dahan, doon madalas nakatago ang chamber. Hindi lahat ng treasure hunters ay bibigyan ng pagkakataon na makita ang ganitong sign ng personal. Kung ang kagubatan mismo ang naging saksi sa iyong paghahanap, tandaan mo, hindi ikaw ang nauna. Hindi ka rin sigurado kung ikaw ang huli. Ang concrete gate ay hindi katapusan. Kapag may natagpuan kang lumang concrete structure sa loob ng kagubatan, huwag kang magmadaling maghukay. Hindi ito calling card ng gold. Ito ay test ng iyong disiplina. Test ng iyong kaalaman. Test ng iyong respeto sa mga iniwang lihim ng nakaraan. Dito sa mundo ng treasure hunting, ang mga tunay na nagtatagumpay ay hindi yung pinakamalakas, kundi yung nakakaintindi. Dahil sa likod ng bawat lumang slab, bawat pader ng semento at bawat bitak, may nakatagong mensahe. Kung hindi mo kayang basahin ang daan, hindi mo karapat-dapat hanapin ang kayamanan. Sa kabuuan, ang tanong ay hindi kung meron bang kayamanan sa ilalim ng concrete. Ang tanong ay kaya mo bang tanggapin ang responsibilidad na kasama ng pagdating sa puntong iyon? Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.